Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Monday. Patuloy na lumalakas si Typhoon Domeng pero ito ay papalabas na ng Philippine Area of Responsibility at mas kailangan nating pagtuunan ng pansin ang southwest monsoon at ang posibleng sistema na mabubuo sa kanluran ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa pinakahuling datos ngayong araw, si Bagyong Domeng ay bahagyang lumakas pa habang nasa karagatan sa silangan ng Batanes. Ang sentro ng mata nito ay namataan sa layong 650 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 130 kilometers per hour malapit sa gitna, may bugso na umaabot sa 160 kilometers per hour, at may central pressure na 965 hectopascals. Kumikilos ito pa north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Mahalaga ring tandaan na ang malalakas hanggang typhoon force winds nito ay umaabot hanggang 500 kilometers mula sa sentro. Isa sa pinakamahalagang dapat tutukan ngayon ay ang epekto ng southwest monsoon. Kahit mas papalayo na si Bagyong Domeng sa bansa, malinaw na ito ang sistemang humihila at nagpapalakas sa southwest monsoon at ito ang siyang mas direktang makaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ayon sa heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon, ngayong araw, June 1, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Palawan at Occidental Mindoro. Bukas, June 2, inaasahan pa rin ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Palawan at Occidental Mindoro. Sa Martes, June 3, inaasahan ang kaparehong dami ng ulan sa Zambales, Bataan, Batangas, Palawan at Occidental Mindoro. Mahalagang tandaan na pwedeng mas mataas pa ang aktuwal na ulan sa mga mabundok at matataas na lugar. Bukod pa rito, kung ang lupa ay basa na mula sa naunang mga pag-ulan, pwede pang lumala ang epekto sa ilang komunidad. Sa lagay ng panahon sa bansa, sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Zambales at Bataan, mas kailangang maging alerto. Dito, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon, meaning hindi lang ito simpleng makulimlim na kalangitan o may mga pag-ambon, may malinaw na posibilidad ng pag-ulan at thunderstorms na pwedeng magdala ng moderate to heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods or landslides, lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Kaya para sa mga nasa mga bahaging ito ng bansa, huwag maliitin ang sitwasyon dahil kahit hindi tuloy-tuloy ang pinakamalakas na ulan sa buong araw, sapat ang ilang oras ng malakas na buhos para magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan at Occidental Mindoro, mas kailangang seryosohin ang banta ng southwest monsoon dahil malinaw na kasama ang mga lugar na ito sa heavy rainfall outlook sa magkakasunod na araw. Ibig sabihin, hindi lang isang beses na pag-ulan ang dapat asahan, kundi sunod-sunod na pagkakataon ng pag-ulan habang patuloy na hinihila ni Domeng ang southwest monsoon. Sa Zambales, Bataan at Batangas naman, mahalagang tutukan ang paglapit ng mas basang daloy ng hangin sa mga susunod na araw dahil kapag tumapat ang mas makapal na kaulapan at mas lumakas ang buhos, pwedeng mabilis ding tumaas ang tubig sa mga mabababang lugar. Sa Western Visayas at Negros Island Region, hindi rin dapat magpakampante dahil ang southwest monsoon ay pwedeng maghatid ng paulit-ulit na pagbuo ng ulan at thunderstorm sa ilang bahagi. Sa Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi, ang pag-iral ng southwest monsoon ay maaari ring magpalawak ng pag-ulan at magdulot ng mga kondisyon na pwedeng magpahirap sa biyahe at pang-araw-araw na gawain. Para naman sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa southwest monsoon. Ibig sabihin kahit hindi sila kabilang sa mga lugar na mas malinaw na nasa ilalim ng mas aktibong pag-ulan, naroon pa rin ang tsansa ng mga biglaang buhos sa ilang lugar. Samantala, sa natitirang bahagi ng Luzon, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ito iyong uri ng panahon na madaling makapanlin lang. Pwedeng sa umaga ay maayos ang lagay ng kalangitan at iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang panahon hanggang gabi.
Pero pagdating ng tanghali at lalo na sa hapon, kapag mas tumitindi ang init at mas bumibigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng mabilis mabuo ang mga makakapal na ulap at sumunod ang thunderstorm sa ilang lugar. Pagdating naman sa track at intensity outlook ni Domeng, malinaw sa forecast na magpapatuloy itong kikilos pa north-northwestward ngayong araw bago ito mag-recurve patungo sa southern Japan sa natitirang bahagi ng forecast period. Mas mababa ang posibilidad na maglandfall ito sa bansa at posible na lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw o mamayang hapon. Mahalagang bahagi ito ng forecast dahil ipinapakita nitong sa kasalukuyang projection, mas malamang na manatili ang bagyo sa ibabaw ng Philippine Sea at pagkatapos ay umakyat palayo sa bansa. Gayunman, hindi ibig sabihin nito na wala na itong magiging epekto sa Pilipinas. Sa katunayan, kahit hindi ito tumama sa kalupaan, malinaw na malaki pa rin ang ambag nito sa pagpapalakas ng southwest monsoon at sa pagtaas ng banta ng ulan sa malawak na bahagi ng bansa. Ayon pa sa intensity outlook, magpapatuloy si Domeng sa paglakas hanggang maabot nito ang peak intensity ngayong araw, habang nananatili sa ibabaw ng Philippine Sea. Pagkatapos nito, inaasahan naman itong unti-unting hihina pero mananatili pa rin bilang isang typhoon sa natitirang bahagi ng forecast period. Mahalaga ito dahil ipinapakita na hindi pa tapos ang intensification ng bagyo sa kasalukuyan. Kaya kahit wala pang nakataas na wind signal ngayon, hindi dapat maliitin ang potensyal nitong lumakas pa sa susunod na mga oras. Sa usaping tropical cyclone monitoring, ang tuloy-tuloy na paglakas ng isang bagyo sa dagat ay mahalagang tinitingnan dahil ito ang pwedeng magpalawak ng impluwensya nito sa hangin, sa alon, at sa kabuuang weather pattern ng bansa. Gamit ang ibang mga weather model, nakikita rin natin ang development ng sistema sa may kanluran ng bansa, kasabay ng southwest monsoon. Ang posibleng direksyon nito ay sa may extreme northern Luzon, kikilos ng pahilagang silangan. Dahil ito ay nahihila ng bagyo sa itaas na latitude, pero sasabay dito ang southwest monsoon na siyang magdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong hindi lang iisang sistema ang dapat bantayan sa mas malawak na outlook. May posibilidad ng karagdagang komplikasyon sa forecast habang may isang malakas na bagyo sa silangan at may isa pang disturbance na tinitingnan sa kanlurang bahagi. Sa ganitong sitwasyon, pwedeng magsabay ang epekto ng mas aktibong southwest monsoon at ng mga pagbabago sa circulation ng hangin sa paligid ng bansa. Pero kailangang maging malinaw sa puntong ito na sa mas malayong bahagi ng forecast, may mga bagay pa ring pwedeng magbago. Bagamat may mga model na nagpapakita ng ganitong senaryo, hindi pa rin tama na ituring agad na final scenario ang bawat detalye ng track ng posibleng sistemang nasa kanluran. Ang tamang pagtingin dito ay maagang pagbabantay pa rin. Hindi pa ito dapat gawing dahilan para agad mangamba ng husto, pero hindi rin ito pwedeng balewalain dahil ang pagkakasabay ng mga sistemang ito at ng southwest monsoon ay pwedeng magdulot ng mas magulong weather pattern sa mga susunod na araw.